Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa pagtatapos ng NBA regular season ay inanunsyo na ang mga NBA leaders sa iba't ibang kategory. Sa points ay nanguna nga si Luka Doncic ng Los Angeles Lakers na nag-average ng 33.5 points per game at nagtala din siya ng season high 60 points. Sa rebounds naman ay nanguna nga ang 3-time MVP Nikola Jokic na nag-average ng 12.9 rebounds per game at nagtala ng season high 21 rebounds sa isang game. Sa assist naman ay si Nikola Jokic din nga nanguna at nagtala siya ng 10.7 assists per game at nagkaroon ng season best 19 sa isang game. First time nga ito sa history ng NBA na iisang player lamang ang nanguna sa rebounds at sa assist sa isang buong season. Si Victor Wembanyama naman ang nanguna sa blocks, averaging 3.1 blocks per game. Sa isang game ay gumawa din nga siya ng 9 blocks mga kaibigan. Sa steals ay una si Ausar Thompson ng Detroit Pistons na gumawa ng 2 steals per game. Nagawa niya din nga mga kaibigan na magtala ng 7 steals sa isang game lamang. At sa 3-pointers made naman ay una ang rookie ng Charlotte Hornets Conscan Nupel na nag-average ng 3.4 made 3-pointers per game at by season high 8 3-pointers made in 1 game. So ayun nga po mga kaibigan, tila ba nasa bagong henerasyon na talaga tayo. Wala na nga sila LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, James Harden, Russell Westbrook o Kawhi Leonard sa mga NBA stats leaders. Unti-unti na nga nagbabagong NBA mga kaibigan. Sa ngayon ay matindi pa din ang debate para sa MVP award at Rookie of the Year sa pagitan ni Cooper Flagg at Conscan Nupel. Subalit sa Defensive Player of the Year award nga ay mukhang kandado na ito ni Wemby. Pahayag nga ng Spurs big man ay magugulat siya kung hindi siya magiging unanimous winner para sa award na ito. Isang statement na medyo nayabangan ng ibang fans. Subalit posible nga may katotohanan din naman ang kanyang opinyon. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang si Tyrese Haliburton naman mga kaibigan ay kapansin-pansin nga ang pagtaas ng timbang at siya mismo ay aminado dito. Pinupuna siya ng mga fans sa social media at sinasabi ng ilan na nagpabaya na ito at tinatawag na siyang Tyrese Haliburger. Ganun pa man ay paliwanag nga ni Haliburton na dahil ito sa kanyang sakit na shingles. 8 linggo na nga daw siyang meron ito at palipat-lipat na nga daw sila ng gamot subalit hindi pa din siya nagiging okay hanggang ngayon at ang gamot na ginagamit niya sa ngayon ay nagre-resulta sa extra appetite o madalas na pagiging gutom niya. Kaya naman napapadalas talaga ang kain niya mga kaibigan at ngayon ay lumulobo na siya. May iba talagang steroids o gamot na nakakapalobo mga kaibigan kaya naman very unfortunate circumstance ito sa magaling na playmaker ng Indiana Pacers. Minsan na nga niyang nabanggit kay LeBron sa podcast na nasa bulking process nga daw siya. From 180 pounds noong Game 7 ng finals, umakyat nga daw siya sa 210. Subalit ngayon nga ay posibleng nasa 230 na siya at malayo sa basketball shape. Hindi din nga maganda ang biglang laki dahil posible itong matulad kay Lonzo Ball na biglang nagpalaki in just a span of 1 year at nagkasunod-sunod na ang injury sa tuhod nito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?